Sinabi ko sa asawa ko na in case may disabilities ang bata, I will terminate the pregnancy. Hi Dan, napanood ko yung past episode nyo about sa Dinkwad. Marami na rin akong nakikitang couple na ganito mag-isip. Huwag mag-anak unless financially ready. Pero paano kung financially ready ka nga, kaso may kapansanan ang magiging anak mo? Alam kong walang magulang ang nangangarap na magkaroon ng anak na may special needs gaya ng autism or yung may mga physical or learning disabilities. Tawagin mo ako sa pangalang Kay, Dan. 28 years old from Antipolo. May anak na ako bago ko pa man mapang-asawa si Harold. Ang panganay kong lalaki na 8 years old is autistic. 1.5 years pa lang kaming kasal ni Harold at nabanggit niya nga sa akin recently na gusto niya ring magkaanak kaming dalawa. I am sure I'll get downvoted ng mga netizens for this, Dan. Pero diniscourage ko ang asawa ko na magkaroon kami ng anak. Sinabi ko sa asawa ko na, in case may disabilities ang bata, I will terminate the pregnancy. Ang hirap, Dan. Paano kung ang susunod na anak ko ay may special needs din? Kung nalaman ko nga lang sana ng mas maaga how hard it was going to be, yung heartaches, pain, and trauma na kailangan naming i-endure sa pagkakaroon ng anak na may special needs, di sana hindi ko na lang siya iniluwal sa mundo. Gagawin ko yon for him, for me, for our family. Yes, nagsisisi ako na ipinanganak ko ang panganay ko. Pero nandyan na eh. Hindi rin naman kasi yun madedetect agad-agad. Tapos, illegal pa ang abortion dito sa Pilipinas. When I found out I was pregnant noon, sinabi ko talaga na gusto ko ipa-abort. I was not ready back then and nag-aaral pa ako. But I had no choice kasi nga illegal ang abortion dito sa Pilipinas. I had to work hard for my kids' needs. Madalas nasushort ako sa budget na tipong pangkain na nga lang, wala pa ako. Hindi pa ako natutuwa pag nagmo-mall kami tapos nagtatantrum siya. Minsan napapaaway pa ako. Tsaka hindi mura ang pa-check up sa DevPed. And gumagastos ako ng roughly 10K per month para sa therapy niya. He managed na makapag-aral sa isang normal school. The downside nga lang is he is prone to bullying kasi nga kakaiba siya sa mga classmates niya. Ni hindi niya rin makontrol ang emotions niya. Yakap mo'y muling madama, umaasang magbabalik ka, magpahanggang dulo, tanging pangarap ko ang yakap mo. 3 years old siya nung napansin kong may kakaiba sa kanya. I cried so hard like I've never cried before when I received my son's diagnosis. Naisip ko agad baka mabuli siya sa school, makakapag-asawa pa ba siya, makakapag-work, magkaka-friends. Can he be independent? Paano kapag namatay ako ng maaga? Lahat-lahat na. My son has autism and verbal apraxia. Hindi siya makapagsalita ng maayos. His mouth can form the words, Dan. Nakakaintindi siya at alam niya ang sasabihin niya, but he can't say it. It has something to do with the motor planning. It is a lifelong condition. Mag-i-improve naman daw and maybe eventually makakapagsalita rin siya. But it will always be a struggle. At first, isa ako doon sa mga malala mag-handle ng pasensya. Lalo na kapag umaabot ako ng 3 days na walang tulog. Nasasaktan ko ang bata. Lalo lang akong nagalit sa sarili ko. Hindi maintindihan ng mga tao sa paligid ko ang kondisyon ng anak ko. Binibaby ko raw.
Sinasanay ko raw kaya mabagal ang development ng bata. Naaawa ako sa panganay ko at natatakot ako sa pwede niyang danasin sa future. Minsan pinipilit niya magkwento ng mga interactions niya sa school. Nakakatuwa at nakakaiyak. Kasi kahit papano nakakabuo siya ng isang sentence kahit sobrang bagal at malabo talaga. Alam mo, Dan, I would sell my soul to have a proper conversation with my son. Sa totoo lang. Now, I had talked to my husband na ayaw ko na magkaanak kasi nga baka may special needs din. Hindi kasi madali ang pinagdaanan ko. Kaso gusto niya palang magkaanak. Akala ko kasi clear sa kanya yung sinabi ko nung umpisa pa lang na ayokong magka-baby ulit. My husband was raised by a religious mother. May mga reservations siya. Sabi ko pa sa kanya, sige, ganito na lang. If gusto mo talaga na magkaanak tayo, I will carry the baby full term. Pero kung may severe disabilities, ikaw ang mag-aalaga for the entire lifetime. At hindi siya nakaimik, Dan. Pasensya na sa mga pro-life people na nanonood, Dan. Pero malamang maiintindihan nyo lang ako kung kayo ang nasa sitwasyon ko. Sana maintindihan nyo na sa ganitong kondisyon, hindi lang ikaw ang magsasuffer, kundi pati yung bata. Kawawa sila. Hanggang ngayon, Dan, hindi pa rin ako kinikibo ng asawa ko. Sana mabigyan mo ko ng payo sa kung ano ang dapat kong gawin. Ang kwentong ito ay kwento ni Kay. Ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Sana'y magkatotoo. Okay, Ate Kay, no? Medyo sensitive tong kwentong shinare mo sa akin ngayon and first time dito sa Love Letters na makabasa ako ng ganito ka-sensitive na bagay, na usapin na talagang kailangan maging maingat tayo, no, sa mga pwede nating sabihin dito kasi we'll never know kung sino makakapanood nito, ano magiging effect nito sa kanila at kasi maraming possibilities pag napanood mo to, kaya dapat mag-iingat tayo. But anyway, siguro disclaimer na lang din, no? Magbibigay na lang akong disclaimer na hindi ako eksperto. Ang tanging alam ko lang ay yung mga bagay na natutunan ko habang tumatanda at mga na-experience ko at mga nakakausap kong tao. So I am just speaking based on my experience and general knowledge, no. Pero yes, usapang abortion, no? Let's go direct to the point. Usapang abortion na alam naman natin hindi pinapayagan dito sa bansa natin. But Ate Kay, medyo iba kasi tong ano mo iba tong tono mo no. Kasi ang pumasok agad sa isip ko nung binasa ko tong letter mo is sino tayo? Sino ka? Or sino ang asawa mo? Or sige, sino tayo para magbigay ng judgment sa isang bagay na hindi pa naman nangyayari? Sabi nga nila Diyos ka ba? Kasi dito sa shinare mo, no, meron ka na kaagad judgment or meron ka na kaagad hatol sa kung anong pwedeng mangyari at pwedeng hindi mangyari. So, sabi mo dito, kapag lumabas yung bata na may disability or nalaman mo na merong magkakaroon ng disability yung bata, I doubt, no? Hindi naman natin nalalaman kaagad dyan Hindi mo naman pwedeng pangunahan yan. Ita-terminate mo yung pregnancy mo. Parang, for me, parang unfair lang yun kasi
Maraming kwento, maraming mga magulang ang tinataguyod nila ng buong puso at buong makakaya nila kung ano yung anak na binigay sa kanila. Kung ano yung blessing na pinagkaloob sa kanila. Kasi ganun ang buhay eh. Hindi laging mataas, hindi laging mababa, hindi laging panalo, hindi laging talo. So you'll never know kung ano ang ibibigay sa'yo. Pero isa lang ang sigurado ko. Pag binigay sa'yo, may purpose yan. No? Hindi yan basta trip-trip lang ni Lord na, sige ito sa'yo. Hindi ganun yun. Ngayon, kung mag-intervene ka doon sa desisyon na yun ni Lord na iyon na ibigay sa'yo, sino ka? Diba? Anong karapatan mo? So, doon pa lang, medyo, alam mo yun, kailangan na natin pag-isipan yun, ate, itong idea mo na to, no? Itong tawag dito, stand mo na to, no? Yes, sasabihin mo, wala kasi ako sa sitwasyon mo, hindi ko kasi alam yan. Pero isa lang ang alam ko talaga, na kung anong binigay sa'yo yun on purpose. And dapat, alam mo, na kahit gaano kahirap, kailangan mong panindigan yun. Kailangan mong gawin yun. Hindi para, ayoko niyan, tanggalin mo yan. Hindi tayo magde-decide natin. And though dito sa kwento mo rin maraming inconsistencies eh. Kasi parang meron ditong part na sabi mo nung pinagbubuntis mo yung anak mo ngayon, ayaw mo na. Then paano mo nalaman na, 'di ba? Bakit may nasabi mo agad na ayaw mo na hindi pa naman lumalabas yung bata? May sinabi ka dito na ilang years yon, 3 years old nung napansin mong may kakaiba sa kanya. So may inconsistencies ate. And hindi ko maalis sa isip ko yung isang inconsistency na yon na simula pa lang hindi mo na trip. So I'm not judging you, pero baka meron kang ibang ginawa, no? Kaya kasi malaking effect din bukod sa mga dahilan na hindi natin alam, malaking effect din yung kung paano mo dinala yung, alam mo naman to, general knowledge, alam mo na malaking effect kung paano mo dinala yung bata hanggang sa mailabas siya. And nabanggit mo dito na nasa sinapupunan mo pa lang, parang gusto mo nang ipalaglag, hindi namin alam kung anong ginawa mo habang nabubuntis ka sa kanya. Which may be the reason kung bakit ganun ang naging kapalaran or ganun yung naging effect sa anak mo. So, yun, yung isang inconsistency. And isa pang inconsistency dito sa storya mo, no? Yung sinimulan mo kami kasi na paano kung financially ready ka, pero hindi normal yung magiging buhay mo with your son or daughter, no? Pero sa dulo, sa second half ng story or dito sa may pagitna, sinabi mo na halos wala ka nang makain. So, ano ba talaga ate? Ha? Make up your mind, no? Sana tong kwento mo is hindi gawa-gawa lang or hindi mo pinalala para lang mapansin ka. Pero sana hindi ganon. Sana hindi tayo gumagawa ng kwento or sana hindi mo pinalalala yung sitwasyon mo with your son or with your son dahil lang hindi mo gusto yung sitwasyon ninyo ngayon. Hindi mo gusto yung kalagayan niya. So sana ate wag ganon, no? And kung may mako-comment din ako sa husband mo, isa rin siya eh, no? Paano ko ba i-compose tong gusto kong sabihin sa inyo? Siguro isa na lang, no? Pasensya ka na. Humihingi ka agad ako ng pasensya sa iyo, ate. And hindi ko alam kung lahat mag-a-agree sa akin dito sa sasabihin ko, but hindi niyo deserve na mag-asawa na magkaroon ng isa pang anak. Again, hindi nyo deserve na magkaroon ng isa pang anak. Kasi pinatunayan mo dito sa kwento mong to na kapag hindi okay sa'yo, kapag nakakaramdam ka ng inconvenience, mas gugustuhin mong wag na lang. Kasi sa pagkakakwento mo, mas marami kasi yung inis mo na naiinis ka, hindi mo trip, kesa dun sa sinasabi mo na nahihirapan yung anak mo.
Kasi hindi ko masyado nabasa or hindi mo masyado nakwento yung mga paghihirap na dinanas ng anak mo. Mas nag-focus ka dun sa mga paghihirap na dinanas mo dahil sa anak mo. So dun pa lang, wag na lang, no? Kung nakikinig din man yung asawa mo ngayon, wag na lang. Kasi hindi naman hindi ka naman pipili sa buhay, no? And kung sakali man nga na ang ibigay sa inyo ay isang special din ulit na anak, baka kung ano lang magawa nyo sa kanya, no? Baka mas lumala pa yung sitwasyon. So, wag na lang. Siguro ang dapat nyong gawin, itabi nyo yung pera ninyo, no? Yung savings ninyo para dito sa anak mo, ate, na andyan na, existing, na nangangailangan ng tulong mo, ng attention mo, at mas malawak pang pag-unawa. So siguro yung energy ninyo and resources ninyo, ibigay nyo na lang sa kanya. Kasi siya yung nangangailangan ng tulong eh. Siya yung kailangan ng atensyon. Kaysa gumawa ulit kayo ng isang bata na meron kayong kondisyon sa kanya. Na pag hindi siya normal, ayaw nyo sa kanya. Pag normal siya, okay, sige. Hindi ganun. Ang unfair nun sa lahat ng mga magulang na pilit itinataguyod kung ano man yung kondisyon ng anak nila. Na binibigay pa rin nila yung best nila, lahat ng makakaya nila para dun sa mga anak nila. Kasi hindi mo naman masasabi na hindi doable eh. Kasi maraming nakakagawa niyan. Maraming mga magulang ang pinipilit at talagang naitaguyod din nila yung mga anak nila na may special needs. So hindi ka special, ate. Hindi lang ikaw yung nakakaranas nito. Marami nang nagpatunay na kaya, no? With proper guidance, alam mo yun, proper attention na binibigay sa kanila, kaya eh. So hindi ko magets. Again, baka sabihin mo is ang dali ko magsalita ng ganito kasi wala ako sa sapatos mo. Hindi ko kailangan maging andun sa sitwasyon mo mismo. Kasi yung paraan pa lang ng pagkukwento mo about dito sa anak mo, parang ikaw pa yung pangunahing nagja-judge sa kanya. Yung sabi mo, baka mabuli siya and all. May napanood akong ad, no? Na about autism actually. Kalat to sa social media ngayon na baka raw dapat subukan mo muna na gawin nila bago mo sabihin na hindi nila kaya. I think bagay na bagay yun para sa iyo, ate. Para sa gagawin ninyong desisyong mag-asawa. Kung gusto mo, i-link ko pa sa'yo yung video na yon para mapagnilay-nilayan ninyo at mapag-isipan yung mabuti ang mga susunod ninyong desisyon. Okay? Again, hindi ikaw ang magde-decide kung ano ang dapat mangyari sa buhay ng batang darating sa inyo. So kung hindi nyo kayang maging kampante or hindi nyo kayang hindi nyo gusto yung hindi nyo alam yung darating sa inyo, no? Wag na lang. Wag nyong pilitin. Kasi hindi nyo deserve kung ganun lang din kayo mag-isip. Okay? Salamat pa rin sa pag-share mo, ate. Ito ay mga opinion ko lamang, no? And hindi ko sinasabing lahat mag-agree sa akin, pero I think yun din ang sasabihin ng karamihan. And yeah, that's it. Maraming salamat, Ate Kay. Hindi ko na masyado pahabain pa. Thank you so much. Kasi siguro kaya mo nakwento sa akin to para marinig yung mga sasabihin ko na baka kahit papano magpaiba sa takbo ng pag-iisip mo. Thank you again. Thank you sa lahat ng nakikinig ng Love Letters Kwento Mo Kay Dan. Maraming salamat sa pagtangkilik. Episode 20 na po tayo ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng hindi pa nakakapag-share at gusto mag-share ng kanilang mga kwento, mag-message lamang po kayo sa aking Facebook page, Dan Capuchon, or sa TikTok account ko, at Dan Capuchon. At babasahin po namin yan
Promise, kahit ganito kabigat, babasahin namin yan. Maraming salamat once again. Kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo ng masasandalan, kwento mo kay Dan.